Sa araw na ito matutunghayan natin ang laro ng tadhana sa buhay ni Ethan at Dana. Si Dana ay isang simpleng high school student na palaging huli sa lahat ng bagay, huli sa mga exam, huli sa recitation, at huli sa pag-aaral ng mga leksyon. Alam niyang hindi siya matalino, pero pilit pa rin siyang sumusubok. Sa bawat recitation, palagi siyang kinakabahan dahil alam niyang hindi niya masasagot ang mga tanong ng kanilang guro. Laging naririnig niya ang mga bulungan ng kanyang mga kaklase, ay, si Dana na naman, siguradong sablay. Habang nakaupo si Dana sa pinakadulong upuan, tinitingnan niya si Ethan, ang pinakamatangkad, pinakamatalino, at pinakagwapo sa klase. Tahimik itong nagbabasa ng kanyang libro, habang ang mga babae sa klase ay palihim na sumusulyap sa kanya. Perfect na naman yan si Ethan, bulong ng kanyang kaibigan na si Carla. Hindi lang gwapo, matalino pa. Siya lang yung hindi nagkakamali sa mga test. Ngumiti lang si Dana, pero sa loob-loob niya, alam niyang higit pa sa paghanga ang nararamdaman niya para kay Ethan. Matagal na niyang crush si Ethan, ngunit alam niyang imposible itong magustuhan siya pabalik. Hindi lang dahil sobrang talino at gwapo ni Ethan, kundi dahil sa malamig na trato nito sa kanya, para bang wala siyang halaga. Dana, daydreaming ka na naman. Tawag ni Carla, na nagpabalik sa kanya sa realidad. Si Ethan ay kilala bilang pinakamatalino sa klase at hindi ito lingid sa kaalaman ng lahat. Ngunit ang hindi alam ng karamihan, maliban sa pagiging cold at detached, may dahilan kung bakit ganoon siya. Lumaki siyang mahigpit ang mga magulang, lalo na ang kanyang lolo na dating sundalo at disiplinado sa lahat ng bagay. Laging ipinapaalala sa kanya na dapat niyang sundin ang yapak ng kanyang mga ninuno, kaya naman halos wala na siyang oras para sa mga bagay na walang kinalaman sa pag-aaral. Ayaw kong nakikipag-usap ka sa mga mabababa ang tingin sa sarili, laging paalala ng kanyang ina. Piliin mo ang mga taong kapantay mo. Kaya naman nang mapansin ni Ethan na may pagka-interes sa kanya si Dana, hindi niya ito pinansin. Para sa kanya, walang dahilan para makipag-usap sa isang tulad ni Dana, na palaging kulelat sa klase. Hindi niya makita kung bakit maraming tao ang gusto ito, gayong wala naman itong laman sa utak. Hindi ko kailangan ng ganitong klaseng distraction, bulong niya sa sarili. Isang araw, habang magulo ang eskwelahan dahil sa papalapit na school fair, nakatanggap si Dana ng tawag mula sa kanyang ina. Dana, huwag mong kalimutan ang reunion ng pamilya bukas. Magsama ka ng kaibigan kung gusto mo. Dito lang naman sa bahay ni Lolo gagawin. Alam ni Dana na mahalaga ang reunion na iyon, lalo na para sa kanyang lolo na minsang sundalo noong panahon ng digmaan. Hindi niya rin inaasahan na may malaking revelasyon ang reunion na iyon. Pagdating niya kinabukasan, naroon na ang iba pang kamag-anak nila. Ngunit nagulat si Dana nang makita si Ethan at ang pamilya nito. Anong ginagawa ni Ethan dito? Bulong niya sa kanyang sarili, habang kinakabahan at sabik nang malaman ang dahilan. Sa kalagitnaan ng kainan, nagsimula nang magkwento ang mga lolo ni Dana at Ethan tungkol sa kanilang pagkakaibigan noong panahon ng digmaan. Alam niyo ba, sabi ng lolo ni Dana, matagal na kaming magkaibigan ng lolo ni Ethan. Isang beses, sa gitna ng labanan, nagbitaw kami ng pangako. Nagkatinginan ang mga magulang ni Dana at Ethan, ngunit hindi pa rin alam ng dalawa kung ano ang ibig sabihin nito. Nangako kami, patuloy ng lolo ni Ethan, na kapag nagkaroon kami ng mga apo, ipagkakasundo namin sila sa isa't isa. Napatigil ang lahat, napatingin si Dana kay Ethan, ngunit agad siyang umiwas ng tingin. Para bang hindi siya makapaniwala sa narinig. Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ni Ethan, hindi makapaniwala sa narinig. Pagkatapos ng reunion, agad kinausap ni Ethan ang kanyang mga magulang. Ayoko sa kasunduan na yan. Hindi ko maaaring pakasalan si Dana. Galit na sabi ni Ethan. Alam niyang hindi niya gustong maging bahagi ng ganitong tradisyon. Hindi siya naniniwala sa mga bagay na pilit ipinapataw sa kanya, lalo pat si Dana ang kasangkot. Para sa kanya, wala itong lugar sa buhay niya. Hindi rin niya maitago ang galit at pagkadismaya. Bakit si Dana? Ang babaeng palaging kulelat, ang babaeng hindi man lang makatapak sa antas ng talino niya. Ayoko talaga, at gagawin ko ang lahat para hindi mangyari ito, mariing sabi niya sa kanyang mga magulang. Samantalang si Dana, tahimik lang habang iniisip ang narinig. Kahit paano,
Naramdaman niyang hindi siya kasing halaga kay Ethan. Hindi naman siya galit kay Ethan, ngunit alam niyang hindi ito magiging masaya sa kasunduan. At habang iniisip niya ito, unti-unti siyang nakakaramdam ng galit. Akala ko mabait si Ethan, pero hindi pala. Paano niya ako tapretuhan ng ganito? Bulong ni Dana sa sarili. Dahil dito, nagsimula siyang umiwas kay Ethan. Ayaw niyang ipilit ang sarili sa taong hindi man lang kayang tingnan siya ng direkta sa mata. Habang patuloy ang school fair, pinilit ni Dana na mag-focus sa ibang bagay. Nakipag-ayos siya sa mga kaibigan para sa mga booth na pinaghahandaan nila. Ngunit hindi maiwasan ng kanyang mga kaibigan na mapansin na may kakaiba kay Dana. Bakit parang iba ka ngayon, Dana? May problema ba? Tanong ni Carla. Wala ito, sabi ni Dana, pilit na ngumiti. Focus na lang tayo sa booth natin. Samantala, sa bawat sulok ng eskwelahan, naroon si Ethan na tahimik ngunit nagmamasid. Hindi niya gustong aminin sa sarili, ngunit tila may puwang sa puso niya ang naiwang galit ni Dana. Bakit bigla na lang nag-iba ang kanyang pakiramdam sa tuwing napapansin niyang umiwas si Dana? Ang kasunduan ng kanilang mga lolo ay hindi agad natuloy, dahil sa matinding pagtutol ni Ethan. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, hindi niya maiwasang isipin si Dana. Iba na ang kilos niya ngayon, hindi na ito ang babaeng palaging tumitingin sa kanya. Ngayon, para bang siya ang iniiwasan nito? Bakit kaya ganito? Dati siya ang nag-aalala tungkol sa akin, pero ngayon, parang wala na akong halaga sa kanya, tanong ni Ethan sa kanyang sarili. Nagsimulang magtalo ang kanyang isip at puso. Ayaw niyang aminin na may nararamdaman siyang kakaiba para kay Dana, ngunit sa tuwing makikita niya itong ngumiti sa iba, parang may kirot sa kanyang dibdib. Sa mga araw na lumipas, hindi maiwasan ni Ethan ang muling pag-isipan ang kanyang mga desisyon. Tila unti-unti niyang nararamdaman ang bigat ng kanyang mga sinabi kay Dana, lalo na noong malinaw niyang ipinakita na hindi siya interesado sa kanilang kasunduan. Isang araw, nakita niyang nag-iisa si Dana sa ilalim ng puno sa likod ng kanilang paaralan, tila nagmumuni-muni. Sa halip na lumayo tulad ng dati, nilapitan niya ito. Dana, mahina niyang tawag. Napalingon si Dana, pero agad ding umiwas ng tingin. Bakit ka nandito? Malamig na tanong ni Dana, hindi tumitingin kay Ethan. Gusto ko sanang mag-usap, gusto kong humingi ng tawad, sabi ni Ethan, hindi makatingin ng diretso kay Dana. Hindi ito sanay na nagpapakumbaba, ngunit nararamdaman niyang kailangan niya itong gawin. Nagulat si Dana. Hindi niya inasahan na maririnig ang mga salitang iyon mula kay Ethan. Tawad. Para saan? Alam kong naging masama ang trato ko sa'yo noon. Hindi ako dapat nagpakita ng ganoong ugali, lalo na't, hindi ko alam ang tunay mong pagkatao. Hindi alam ni Dana kung ano ang sasabihin. Bagamat nasaktan siya sa mga naging salita ni Ethan, may parte sa kanyang puso na gustong maniwala na may pagbabago ito. Kahit narinig ni Dana ang paghingi ng tawad ni Ethan, mahirap pa rin para sa kanya ang basta-basta itong tanggapin. Ang sakit ng mga salita at kilos ni Ethan ay masyadong sariwa pa sa kanyang isipan. Hindi ko alam, Ethan, sagot ni Dana, pilit na nilalabanan ang damdamin. Sobrang nasaktan ako sa ginawa mo. Hindi mo ako kilala, pero ang bilis mong husgahan ako. Alam ko, mahinang sagot ni Ethan. Pero gusto ko sanang bumawi. Gusto kitang makilala ng mas mabuti. Sa kabila ng paghingi ng tawad ni Ethan, naramdaman ni Dana na hindi pa siya handang magpatawad. Pasensya na, Ethan, pero masyado pang masakit. Siguro, kailangan ko lang ng oras. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Ethan ang isang bagay na bago sa kanya, takot na baka tuluyan siyang mawala sa buhay ni Dana. Sa bawat araw na lumilipas, patuloy ang pag-iwas ni Dana kay Ethan. Bagaman humingi na ito ng tawad, mahirap para kay Dana na agad-agad bumalik sa dati. Nakikita niya pa rin si Ethan bilang malamig at mayabang. Samantala, si Ethan ay hindi na makapag-concentrate sa kanyang mga aralin tulad ng dati. Hindi maalis sa kanyang isip ang mga sandaling kasama si Dana. Parang gusto niyang bumawi sa lahat ng mga nagawa niyang mali. Bakit ganito? Bulong ni Ethan sa sarili habang nag-aaral sa kanyang silid. Bakit hindi ko na siya maalis sa isip ko? Noon niya napagtanto na hindi lang ang kasunduan ng kanilang mga lolo ang pumipilit sa kanyang damdamin, unti-unti niyang nararamdaman na gusto na talaga niyang makasama si Dana, hindi dahil sa utos,
kundi dahil nagsisimula na siyang mahalin ito. Sa isang ordinaryong araw, habang naglalakad si Dana papunta sa kanilang classroom, biglang hinarang siya ni Ethan. "Dana, kailangan na talaga nating mag-usap," sabi ni Ethan, puno ng determinasyon. Tumingin si Dana sa kanya. "Ano pa ba ang dapat nating pag-usapan, Ethan? Nag-sorry ka na, pero hindi ibig sabihin nun na okay na ang lahat." Napabuntong hininga si Ethan, tila nag-iipon ng lakas ng loob. "Hindi ito tungkol sa sorry lang. Alam kong nasaktan kita, at gusto kong malaman mo na mali ako. Pero higit pa roon, Dana. Hindi ko alam kung kailan nagsimula, pero hindi ko na kayang itago. Mahal na kita." Natigilan si Dana. Hindi siya makapaniwala sa narinig. "Ano, Ethan, hindi ito biro." Pero seryoso ang tingin ni Ethan. "Hindi ito biro. Sa una, ayoko rin sa ideya ng kasunduan. Pero habang nagtagal, habang mas nakikilala kita, nagbago ang lahat. Hindi na dahil sa pangako ng mga lolo natin, kundi dahil sa nararamdaman ko talaga." Hindi alam ni Dana kung paano tatanggapin ang sinabi ni Ethan. Masyado pang sariwa ang lahat ng sakit at galit na naramdaman niya. Pero sa kabila nito, may bahagi ng puso niya na gustong maniwala. Gusto niyang isipin na totoo ang mga sinabi ni Ethan, pero takot siyang muling masaktan. "Ethan," mahina niyang sabi, "hindi ko alam kung totoo ba yan, o kung sinasabi mo lang dahil nararamdaman mong kailangan mong bumawi." "Huwag mong isipin na obligasyon ko ito," sagot ni Ethan. "Alam kong mahirap paniwalaan, pero sana bigyan mo ako ng pagkakataon para patunayan na seryoso ako." Naguguluhan si Dana. Gusto niyang bigyan ng pagkakataon si Ethan, pero sa bawat pagkakataon na naiisip niya ang mga nasabi at nagawa nito noon, bumabalik ang sakit. Sa mga sumunod na araw, pilit si Ethan na ipinapakita kay Dana na nagbago na siya. Tinulungan niya ito sa mga aralin, nagsusumikap na mapalapit muli sa kanya. Ngunit si Dana ay patuloy pa ring nagdadalawang isip. Hindi niya alam kung kaya niyang pagkatiwalaan ulit si Ethan. Isang gabi, habang nag-aaral si Dana para sa isang malaking pagsusulit, napansin niyang hindi niya ito kayang intindihin. Pakiramdam niya ay wala na siyang lakas para magpatuloy. Ngunit nagulat siya nang makatanggap ng mensahe mula kay Ethan. "Dana, kaya mo yan. Nandito lang ako para tumulong kung kailangan mo," sabi sa text ni Ethan. Nagulat si Dana sa pagiging supportive nito. Kahit papaano, naramdaman niyang sincere si Ethan sa kanyang mga ginagawa. Ngunit kahit may konting lungkot, natatakot pa rin siyang buksan ang puso niya muli. Sa isang pagkakataon, muling nilapitan ni Ethan si Dana habang nag-iisa ito sa library. Hindi na siya natatakot na ipakita kay Dana kung gaano siya kaseryoso. "Dana, I know mahirap, pero hinding-hindi ako titigil hanggat hindi ko napapatunayan na mahal kita, at hindi ko papabayaan ang relasyon natin kung mabibigyan mo ako ng chance." Sa wakas, nakaramdam ng kapanatagan si Dana. "Ethan, hindi ko akalain na magkakagusto ka sa akin. Pero natatakot pa rin akong masaktan." Hinawakan ni Ethan ang kanyang kamay. "Hindi kita sasaktan. Promise." Sa wakas, natutunan ni Dana na patawarin si Ethan. Hindi agad-agad naging madali, pero ang determinasyon ni Ethan na patunayan ang kanyang pagmamahal ang unti-unting nagpalambot sa puso ni Dana. Nagpasya siyang bigyan ng pagkakataon si Ethan, at sa kanilang pagsasama, natutunan nilang mas mahalin ang isa't isa, hindi dahil sa kasunduan ng kanilang mga lolo, kundi dahil sila mismo ang pumili. Hindi natin kailangang sundin ang pangako ng mga lolo natin para lang maging masaya, Dana, sabi ni Ethan habang magkahawak sila ng kamay. Pero dahil mahal kita, masaya akong naging totoo ang pangako nila. Ngumiti si Dana, at masaya rin ako na binigyan kita ng pagkakataon. Mahal din kita, Ethan. Sa wakas, ang dalawang taong magkaiba sa simula ay nagkatagpo, hindi lamang sa kanilang mga puso, kundi sa isang pangakong tumibay sa paglipas ng panahon. Kung nagustuhan ninyo itong kwento at gusto nyo pa makinig at tunghayan ang iba pang kwento, paki-like, share and subscribe itong channel na ito. Salamat po.